So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Oy mga minamahal, congrats! Kita-kita tayo mamaya para nga po sa isang malakihang rally. 'Di ba? Patungkol nga po dito sa medyo pag-delay nga ng impeachment. Ngunit nga sa balitang nakita natin, abay nanumpa na itong si Quezon. But then tuloy pa din ang ating paglalahad ng boses na huwag babuyin sana ang ating konstitusyon. Alright mga minamahal, bukod pa dyan, meron tayong isang pag-uusapan. Mamaya na natin yan yung sa rally kasi makikita nyo naman yung event, 'di ba, sa ML ni De Lima. Alright, ngayon pag-usapan naman natin yung isa sa greatest achievement so far na talaga nga namang hinangaan ko ng sobra sa ating presidente. Alam nyo kung ano yun? Yung despite na, binabash itong si PBBM na kesyo wala daw pong ginagawa, puro lang daw po lamierda, despite na ganon yung sinasabi nila, nakikita ko na sobrang workaholic po ng ating presidente and deserve na ma-recognize ng mamamayang Pilipino ang kanyang ginawa na hindi noon nagawa ni former President Duterte. Naalala nyo, umabot ng 70 pesos ang kilo ng bigas? Panahon ni Duterte lamang yun, mga minamahal. But ngayon, you will see, 'di ba? Kinakaya, sinisikap, inaabot ng gobyerno yung 20 pesos na bigas. Madami yung magsasabi, paano pag naubos yung 20 pesos na bigas sa kadiwa? Wait, huwag kayong magsalita ng tapos. Ito na nga po yung pag-uusapan natin. So mga minamahal, sabi dito sa balita, government won't run out of benting bigas. So sa madaling sabi na ako ang ating pamahalaan ng ating gobyerno na wala pong mauubos na 20 pesos na kilo ng bigas. Alam nyo, meron ako sa inyong kwento. Kasi nga, nag-survey nga kami ng kaibigan ko. Kaming dalawa, kumbaga namalengke lang talaga kami noon actually. Kasi bibili kami ng pang healthy living na pagkain, nag-gym si Mima, diet tayo, ganyan. So, naisipan ko, total, sabi ko, nandito lang din naman tayo sa palengke. At saka, meron din doon banda sa kabila kadiwa. Ngayon, kumuha kami ng bigas sa kadiwa at inilagay namin sa maliit lamang talaga na, na parang box. Tapos, bumili kami ng bigas na halagang 57 at nilagay namin dito sa kabilang box. Ngayon, paano yung concept ni Mima? Ipapaamoy namin at papahulaan namin. 'Di ba? Sa mga tatanungin namin kung saan dito yung expensive tingnan at mukhang masarap at kung nasaan dito yung mumurahin. Now, ganito yung nangyari. Kwento ko muna sa inyo mga minamahal Dito yung 20, 'di ba? Tapos dito yung 57, pero hindi nila alam kung saan diyan yung mahal. Kaya nga pinapahulaan namin, 'di ba? Ganito, madam, tanong kami, wala nga lang, din lang talaga kami nakapag-video, pero susunod gawin namin yan Ganito, saan dito sa tingin mo yung mahal? At saan dito sa tingin mo yung mura? Saan sa tingin mo dito yung masarap? At saan sa tingin mo dito yung pangit ang lasa? Parehas inamoy. Yan, inamoy nila. Ngayon naman, ang sabi ng babaeng napagtanungan namin nung una, kasi tatlo yun Tatlo yung napagtanungan namin na hindi namin muna pinakita yung presyo. Yung una, ang sabi niya, ito daw, 17 pesos na kilo ng bigas. Pero wala siyang idea na tag 20 yun. So ngayon sabi niya, ito mukhang mamahalin, masarap. Yung amoy niya talagang parang umaalsa, yung ganon. Pero hindi siya yung maharlika na bigas. Pero yung amoy niya, amoy expensive. Dito naman, sakto lang daw. Like parang normal na bigas na tag 52 or 49, ganyan. Ngayon, nung ni-reveal namin yung presyo, nagulat sila. Sabi nila, oh, really? 20 pesos lang to sa kadiwa at ito yung mahal? Hindi nila expect. 3 beses kaming naka-encounter nun. At meron namang isa, 'di ba? 3 sila. Tapos merong isa doon na nagsabi na, ito yung mukhang masarap, tapos ito yung mukhang mumurahin. Pero at the end of the day, mga minamahal, sa mga na-interview namin, mas madami pa din yung nagsasabi na mas masarap amuyin at mukhang expensive yung 20 pesos na bigas. Ngayon, ano yung nakuha nating lesson? Ganito, may perception ang tao. Bakit? Kasi nung binaliktad naman namin yung pag-interview,
Kunyari, ganito. Pinakita na namin yung price. Ito yung 57, ito yung 20. Ngayon, nung tinanong namin yung mga tao, saan sa tingin nyo dito yung mas masarap? Yung 20 pesos or yung 57 pesos? Napansin ko sa mga tao, yung reaction nila na mas masarap yung 57 pesos na bigas kasi nga mas mahal. 'Di ba? Pero nung hindi namin nire-reveal yung presyo, ang tingin nila, mas expensive yung amoy ng isa. So, did you really get the point, mga minamahal? May perception yung tao na kapag mahal, ibig sabihin mas quality, masarap. 'Di ba? So, parang paras lang dyan sa mga produkto. Kapag sinabing mahal, matibay, hindi ba pwede lahat ng mumurahin ay matibay din? Kasi may mga perception na ganun eh. Pero anyway, mga minamahal, sige, gagawa tayo ng video patungkol dyan. Ngayon, focus muna tayo dito sa sinabi ng ating presidente. Sabi ni PBBM, President Ferdinand R. Marcos Jr. on Sunday dispelled any doubt about the sustainability of his benting bigas. Meron na program that offer quality rice at 20 per kilo to the country's vulnerable sector. So, marami pa rin ang nagdududa kung paano masusustain or patatagalin itong 20 pesos rice na ito. May stock ba tayo ng bigas? Kaya ba itong bayaran ng gobyerno? Ngayon na naman ang sabi ni PBBM, masusustain po natin yan. Basta nagtutulungan ang lahat. Ang sisiguraduhin natin ay hindi mawala ng abot kayang bigas ang ating mga kababayan. Oh, see? Actually, natouch ako sa sinabi ng presidente. Like, siya yung tipo ng presidente yung sobrang workaholic, napaka-hardworking person, to the point na nilait mo na, pero yung kanyang pananaw, yung kanyang point of view sa buhay is matulungan pa rin ng mamamayang Pilipino despite na binababoy siya ng sarili niyang mga kagrupo, 'di ba, ng vice presidente mismo, pero still naglo-look forward siya for better future, better economy, and better country. So, sobrang napaka-down to earth ng ating presidente. Sobrang nakakahanga at nakakabilib. To be honest, mga minamahala. Alright, so the government rolled out the Benting Bigas. Meron na program nationwide. Selling rice at 20 pesos per kilo in Kadiwa ng Pangulo outlet to member of vulnerable sector including 4-piece beneficiaries, senior citizen, person with disabilities, and solo parent. So the program fulfilled the President Marcos' commitment to make staple food more affordable and ease the financial burden of the poor while ensuring support the farmers to sustain their rice production. So, ang ending nito, natulungan ng mga Pilipino pero hindi nasagasaan ang ating mga magsasaka. Good. Talaga nga namang best of the best itong ginawang desisyon ng ating presidente. Alam nyo kasi, yung 20 pesos na kilo ng bigas na yan, meron yung chain of process. Una, syempre, dapat gobyerno mismo ang bibili sa ating mga magsasaka. 'Di ba? Para masustain ng mga magsasaka yung murang presyo ng palay. Bigyan sila ng pananim, bigyan din sila, mga minamahal, ng tinatawag na, tawag dito, yung abono, 'di ba? So far, pag ganun yung takbo ng sistema, tapos walang middleman, boom. 'Di ba? Tapos farm to market, yung project dyan, tumpak. Diba? So, hindi minabadali yan. So, step by step. Diba? Sabi pa nga dun sa viral, step by the step. Diba? Mga minamahal. So, sabi dito, in the vlog, the president listed to the feedback from some beneficiaries who were able better fed their families because of the affordable price. Oh, nakaka-touch. Napakalaking bagay po nito, lalo na po sa mga mahihirap po nating mga kababayan. Ang 20 pesos po ay malaking bagay. Kami po ay sobra-sobra talagang nagagalak. Sobrang ano, no? Yung mga tao, dapat ganon. Instead na i-bash, magpasalamat na lang. Kasi sinusustain naman ng gobyerno yung kanyang trabaho eh. 'Di ba? Gets ninyo? Another one, sabi pa dito, masyadong masaya ako kasi maraming pangarap niyan. Malaking bagay na po yun. Aww. And then, pinaparating ko po yung aking buong pusong pasasalamat sa ganitong programa na inyong pong itinayo. Good job, President. You did well. You did very, very well.
Alright, mga minamahal. Anyway, it's me again. Pahingin lang po ako ng comments ninyo. Yes, likes and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal, and hit notification bell for more update. Yan lamang po. Ingat, mga kababayan.